everyone. Ang devotion po natin ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 11 verse 5 na may pamagat na strong faith in God. Ang sabi po rito, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mga kapatid, gaano na ba kataas at kalalim ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon? At gaano na ba katibay ang iyong relasyong nabuo sa ating Panginoon? Makikita po natin sa devotion natin ngayong umaga kung paano kumilos ang ating Panginoon sa mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong hirap na hirap sa buhay, at mga taong kailangan ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang mga bagay na makikita po natin dito, unang sabi po, nakakakita ang mga bulag. Meaning, yung mga bulag daw po, kasi natutukoy dito, yung mga tao makasalanan, na yung understanding po nila is so darkened by sin, that they see not the way of truth and salvation. Pero dahil sa kanilang mga pinagdadaanan na hirap, at sa pagkilos ng ating Panginoon, sila ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon na sila ay gagaling at makakakita. Next po ay yung mga pilay ay nakakalakad. Ito po yung mga pilay na not able to walk in path of righteousness. Pero dahil sa Panginoon, sila ay nakalakad. Dahil sa pananampalataya ay pinakita nila. Sa Biblia po, may mga kwento na pinagaling ang ating Panginoon. Ang mga may sakit sa balat, alam naman natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Alam niya ang nilalaman ng puso mo kahit hindi man makita ng ibang tao. Tulad po rito, may mga ketong po na pinagaling ang ating Panginoon. Meaning, their souls are defiled with sin, the most loathsome and inveterate disease deepening in themselves and infecting others. Dahil sa kanilang matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, sila ay kanyang pinagaling. Marami na rin po mga bingi ang nakakarinig. They are deaf to the voice of God, His Word, and their own conscience. May mga patay din po na muling niyang binubuhay. Tandaan po natin, ang mga bagay na imposible ay posible sa ating Panginoon. Amen po? Basta ang pananampalataya mo ay walang halong pag-aalinlangan at pagdududa sa kanyang kakayahan. Ang masayang balita po rito ay si Jesucristo. Siya ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Naminulat niya ang mga mata ng bulag, nagbibigay daan sa pilay, na makalakad ng may pantay, matatag at patuloy na lakad sa daan ng kabanalan. Nililinis ang mga ketungin sa lahat ng karumihan ng kanilang mga kasalanan. Binubuksan ang mga tenga ng bingi upang marinig ang kanyang pagpapatawad ng mga salita. At ibinabangon ng mga patay sa mga pagsuway at kasalanan upang mamuhay ng kaisa ng kanyang sarili hanggang sa walang hanggan. Ganon din po ba tayo mga kapatid? Lagi po nating piliin ang paglakad sa kabanalan at patuloy na pag-iwas sa kasalanan ng kamunduhan. Piliin po natin palagi na ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa iba at piliin po natin parati ang Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga buhay. Thank you po and God bless!